Na parang, ano to? Ako talaga mataas ang energy ko ngayon kasi nga 2022 ko pa nakikita na ganitong mangyayari. Ay 2022, 2023 February galit na galit sa akin mga tao. Oh, ngayon nangyayari na. Sabi, hindi mangyayari, sinasabi ni Sas, hindi magkakaroon ng peace, ganyan. Eh, putang ina, nasan yung peace? Yung bansa papunta na ng World War III, ganun ang binibenta ni Babe Romualdez nung in-interview siya sa Germany. Oh, sige nga, chef, ipaniwanag mo nga sa amin yan, nasa matino pa ba? Nasa sanity pa ba ang Pilipinas ngayon? Magbigay ka ng datos. Anong datos? Sige. Mag-name ka nga ng kahit isang malaking kriminal na napatumba na sa panahon ni BBM. Ni BBM, oo. Magbigay ka nga kahit isa. Magbigay ka ng isang pangalan. Or isang malaking oligarch na nagbayad bigla ng utang sa gobyerno. Magbigay ka ng kahit isang oligarch. Meron? Tang ina, huwag nyo kami nga ano-ano yun, kayong mga BBM supporters, kaya kayo nanalo dahil dumikit si BBM kay Sara. Dahil kung si Sara, tumakbo yan ng presidente, hindi magiging presidente si BBM. True. Ayun. Saka putang ina nito, sino itong chef? Wala ka nung mga panahon na kami ang nagtatanggol kay BBM. Kaya nga hindi ikaw nilapitan. Kaya nga hindi ikaw nilapitan ni Lisa di ba? Sino nilapitan ni Lisa? Ako sa kasi RJ. Dahil kami yung nagtatanggol talaga ng bonggang-bongga at bongga yung pagtatanggol namin. Matalino yung pagtatanggol namin. Doon. Ngayon, nakikita na namin, kabubuhan na yung mga nangyayari. Bakit sa tingin mo si RJ tahimik? Dahil si RJ hindi yung bobo. Alam niya kung ano nangyayari yung mali. Kung tama ang nangyayari, si RJ, magsasalita yan. Hindi nagsasalita, di ba? Dahil advanced ang science. The truth of the matter is, nakikita niya na hindi na tama ang nangyayari. So it's better na mag-quiet na lang siya. Dahil nga kaibigan niya itong mag-asawa. That is the truth of it. Dahil kilala ko yun si RJ, no? Kahit ganyan-ganyan niya. Alam pa rin niya kung anong tama at mali. Di ba? Ngayon, sabihin, main character si Digong. Malamang, presidente siya. Ngayon, di ba, main character si PM? Tsaka nga lang yung main character ninyo, walang bayag. Bangag pa. Ano naman ganyan kung meron silang gentleman's agreement? Ano naman horrifying doon na maintain the status quo? Ano naman horrifying doon sa let's keep the peace? Ano naman yung horrifying doon na let's not send gray ships? Is that horrifying? That is de-escalating the situation. And what's wrong with that? Diba? What's wrong with that? You are horrified of the de-escalation tactics that Duterte has been doing? Ngayon, masayang-masaya kayo na papunta na ang Pilipinas sa World War III. Putang ina, magpatingin kayo sa psychiatrist kung bakit kayo masayang-masaya na yung bansa nito punta na sa World War III, tapos galit na galit kayo kay Digong na iniiwas niyang mapunta doon yung Pilipinas. True. And Sas, actually in-upload ko nga yung video mo when you were lecturing about negotiation. Minention mo doon na dapat hanapin yung yung zone of compromise, yung area na zone of possible agreement. Ayan. Ang tawag dito, and nung time ni Duterte, because we were able to come up with an agreement with them, it resulted to opportunities also. 'Di ba? Isa sa mga resulta niyan, kumalma yung China sa pagbibigay ng trade sanctions. Okay? Panahon ni Pinoy, grabe yung mga trade sanctions na nakuha natin sa China. It was automatically lifted. Hindi lang yon. Hindi nyo ba naisip, noong panahon na yun, yung mga nakatira sa Hong Kong galit sa mga Pilipino? Because of the Pinoy administration. Alam nyo kung gaano kahirap nung pumunta ang mga OFWs at mag-renew ng contract noon ng mga OFW sa Hong Kong. Noong panahon ni Duterte, si Duterte apologized. And it was deeply accepted kasi nga napaka-sincere ng pagkakasabi ni Duterte. And then eventually, nag-ease out yung labor issues noon sa Hong Kong. Tapos, galit na galit kayo kay Duterte because of itong ganitong mga kagaguhan na to. Bakit sino ba gumawa ng mga kagaguhan na yun? Yung Pinoy administration, ang mga tao ay nakapalibot ngayon kay Bongbong. Tapos ngayon nag-celebrate kayo. Gago pala kayo, dapat si Mar Rojas ang binoto ninyo. Gusto mo ba, paglabas niyo ng Pilipinas, yung mga Chinese, inaaway, ang sama ng tingin sa inyo? During that Pinoy time, ganyan. Even sa mga social media, sa mga networking sites, inaaway yung mga Pinoy gawa ng Luneta bus incident. Ang galit sa atin nun, mainland China, Hong Kong, and Taiwan. You know, alam niyo sa Taiwan, di ba yung nakabaril ng fisherman sa exclusive economic zone natin.
Kaya nga nun, merong survey nun ang Taiwan, who is your most hated country? Number 1 ang Pilipinas. Philippines, oo. Bakla tayo sa North Korea. Oo, I remember that. Sobrang bad trip yung yung Taiwan sa Pilipinas. Bex, hindi tayo sinali sa Jones Cup. For the first time, hindi tayo sinali sa Jones Cup. And even hindi lang yun even yung mga Southeast Asian nation, tanda ko dun sa mga social media platforms noon. Even yung mga Vietnamese, inaaway tayo dahil sa Luneta Bus incident, nakakaloka. Galit ang Asian sa atin nung panahon ni Pinoy. And Duterte actually repaired that. Tas galit kayo sa kanya. Mga putang ina nyo pala eh. Panahon ni Pinoy, bad trip sa atin ng mga Indonesians. Why? Kasi we insist on, tatandaan nyo yung mule, yung Pilipina na drug mule. Tapos, the president wanted Indonesia to spare that lady. Ganon na parang, hindi, mag-ano kayo, ganyan-ganyan. Ano ba diktahan yung isang sovereign country na parang ganyan-ganyan? Dapat nakikiusap ka. Diba? Hindi nag-sit well yun sa maraming Indonesians kasi parang, who is this president telling our president what to do? Ayun na nga, yun ang unti-unting ni-repair ni Duterte. Hindi nila alam kasi, ano bang pinagalingan na na international relations situation ng Pilipinas nung panahon ni Duterte? Heaven ba? Heaven ba yung pinanggalingan tapos ginawang hell ni Duterte? Isipin nyo mabuti, umpog nyo yung mga ulo nyo sa sarili kung gaano kahirap, kung gaano katsaka ang international relations ng Pilipinas nung panahon ni Pinoy. At ni-repair yan ni Duterte. At nagkaroon yan ng bunga. Mga putang inin nyo, alam nyo kung ilan ng Chinese tourists ang pinakamataas ng peak season, nagkaroon lang ng pandemic eh. 1.2 million. Tanungin ninyo yung mga bankero sa mga Boracay, sa Bohol or whatever, yung mga tricycle driver, yung mga maliliit na cottage or whatever, kung gaano kayabong ang kanilang negosyo ng panahon ni Duterte. Kahit yung mga bankero, no? Dati, tanungin ninyo sila, hindi yung kinakausap nyo lang yung titi-puday ninyo sa mga ganitong issue. Totoo. Sabi ni Rosini Almagro, I was in Dalian, China that time. Nagalit ang China kay Pinoy. Lahat ng products galing Pinas, sinunog, never me mag-off. Kaya galit sila. Never me ano yun? Ano sinabi nito ni Ayun. So, yun. Ano ba to si Chef Vincent official? Anti ba to? Pro-BBM ba to o anti-BBM? Pro-BBM yan, loyalist ang tanga yan. I mean, as always, the main character, Tatay Digong, alam naman ikaw! Presidente si PRRD. Nakataka mo! Wala naman si PRRD ang main character dahil siya yung presidente nun. Ano naman si BBM? Ano bang nagawang mabuti ni BBM ngayon sa bansa? Sige nga, bigyan mo kami ng datos, Chef Vincent. Datos tayo. Nagpapakita ko rin sa'yo ng datos. Nakita mo yung yung investment, pakita mo nga yung Joe, yung dinistress natin nun. Yung investment, ilang places ang binaba natin? 6! Sige nga, Chef Vincent, pakita ka ng datos. Ano bang nagawa? Kaninong gobyerno na ang Pilipinas ay napunta sa number 1 spot ng Economist Intelligence Unit as the most vulnerable country in Asia, geopolitically? Kay BBM. Kay Duterte ba? Hindi. Let's speak facts. Huwag yung pagmamahal mo kay BBM dahil hindi ka mahal ni BBM. Maniwala kasi hindi ka naman niya kilala eh. Ako nga kilala niya eh. May number pa ako ng mag-asawa. Diyos mio. Malamang si Duterte ang main character dahil siyang presidente siya noon eh. Ikaw nga, si BBM ang main character mo, yung main character mo naman, wala namang achievement. Anong achievement niya? Yung mga achievement niya, peke. Hindi ka ba magigising? Nag-mention siya ng mga achievement niya, peke, hindi naman kanya. Lalo na yung yung nakaklear na kami ng 27,000 barangay. Boba! Galing yung mga naklear na yun, mga naklear na barangay nung panahon pa ni Duterte, ilan lang yung naklear mo. Tapos yung farm to market road, nakagawa na tayo ng 50. Putang ina, all those achievements or past achievements of previous administration, tas inangkin niya. Yan ba? Gawin natin main character si BBM. Gusto mo? Anong achievement niya? Ano achievement niya? Diba? Ngayon, Kuda, Chef Vincent, Umakyat ka, Chef Vincent, magtanggol mo. Anong achievement? Magbigay ka ng datos sa datos. Oo. Sige nga, nakita mo yung presyo ng bigas? Magkano yung presyo ng bigas? Tarantado to. Ano ka ba? Boba? Hindi mo alam ang nangyayari sa mundo? Hindi mo nangyayari alam sa Pilipinas? O gawin natin main character si BBM, umakyat ka dito. Sampalin mo kami ng datos. Ito, ano yung pinapakita mo, Joey? Sampalin mo sila ng datos na yan. Ayan, ito yung mga foreign direct investment na bumaba. Ito ay cumulative, no? Ibig sabihin yan, ito yung
the foreign investment cumulative levels. So, yun nasa pinakababa, girl. Kasi yan, yung cumulative growth. So, mula nung umupo siya, July 2022, puro negative cumulative growth levels, no? Hanggang ngayon. 2022. Ayan, 2022. Hindi ang growth rates yung cumulative. Oo. Mula umupo siya hanggang ngayon, negative ang cumulative growth rate. Ikaw, chef, achievement yan. Sige nga. Ipaliwanag mo nga sa amin itong datos na to. Magaling to pala. Paano hindi magiging negative? Pupunta sa ibang bansa, mag-a-attract na investor, kukuha ng mga pledges, sabay sasabihin, magkakagera sa Pilipinas. Sinong tatang mag-i-invest sa Pilipinas noon kung magkakagera sa Pilipinas? Di ba? Na parang, ano to? Ako talaga mataas ang energy ko ngayon kasi nga, 2022 ko pa nakikita na ganitong mangyayari. Ay, 2022, 2023, February, galit na galit sa aking mga tao. Ngayon, nangyayari na. Sabi, hindi mangyayari, sinasabi ni Sas, hindi magkakaroon ng peace, ganyan. Putang ina, nasan yung peace? Yung bansa papunta na ng World War III, ganun ang binibenta ni Babe Romualdez nung in-interview siya sa Germany. Sige nga, chef. Ipaniwanag mo nga sa amin yan. Nasa matino pa ba? Nasa sanity pa ba ang Pilipinas ngayon? Magbigay ka ng datos. Anong datos? Sige. Mag-name ka nga ng kahit isang malaking kriminal na napatumba na sa panahon ni BBM. Ni BBM, oo. Magbigay ka nga kahit isa. Magbigay ka ng isang pangalan. Or isang malaking oligarch na nagbayad bigla ng utang sa gobyerno. Magbigay ka ng kahit isang oligarch. Meron? Tang ina, huwag nyo kami nga ano-ano yun kayo mga BBM supporters. Kaya kayo nanalo dahil dumikit si BBM kay Sara. Dahil kung si Sara, tumakbo yan ng presidente, hindi magiging presidente si BBM. True. Ayun. Saka putang ina nito, sino itong chef? Wala ka nung mga panahon na kami ang nagtatanggol kay BBM. Kaya nga hindi ikaw nilapitan ni Lisa di ba? Ako sa kasi RJ. Dahil kami yung nagtatanggol talaga ng bonggang-bongga at bongga yung pagtatanggol namin. Matalino yung pagtatanggol namin. Noon. Ngayon, nakikita na namin, kabubuhan na yung mga nangyayari. Bakit sa tingin mo si RJ tahimik? Dahil si RJ hindi yung bobo. Alam niya kung ano nangyayari yung mali. Kung tama ang nangyayari, si RJ, magsasalita yan. Hindi nagsasalita, di ba? Dahil advanced ang science. The truth of the matter is, nakikita niya na hindi na tama ang nangyayari. So it's better na mag-quiet na lang siya. Dahil nga kaibigan niya itong mag-asawa. That is the truth of it. Dahil kilala ko yun si RJ, no? Kahit ganyan-ganyan niya. Alam pa rin niya kung anong tama at mali. Di ba? Ngayon, sabihin, main character si Digo. Malamang, presidente siya. Ngayon, di ba, main character si PM? Tsaka nga lang yung main character ninyo, walang bayag. Bangag pa. True! Ano, chef? Ayan, nag-breakfast ka sa akin, nag-dinner ka kay Sas. Tahimik na siya. Totoo, yung dito sa mga BBM supporters natin, why do you refuse to think? Bakit ayaw tumanggap ng facts? Diba? Bakit ayaw tumanggap ng facts? Sorry, Mami Laika, go. Ako okay lang sa akin kung BBM supporters pa din sila, pero magbigay naman sila ng matalinong reason kung bakit. True, yun nga, hindi ka naman pinipilit na, sige, you come to our side. Wala namang ganun eh. Diba? Wala namang ganun. Pero, huwag kang mag-refuse ng mga facts. Diba? Hindi, magbigay ka ng fact. No, fact to fact. Mag-fucking tayo. Let's fuck each others with facts. Nagbibigay kami ng facts. Tapos, main character, can you imagine yun yung response mo sa facts? Main character si Digo, palakpakan, ano ka 4 years old? Hirit yan ng mga hirit yan ng high school. Putang ina, ilan ang bulbul mo? Siguro may ilang anak ka na, nakailang kantot ka na, ganyan pa rin ang hirit mo? Para kang first year high school? Putang ina, tsupain mo na yung sarili mo. Grabe siya. Ayan. Hello, Ziti. Hello, Zach. Hello, kumusta? Ba't wala na mga notification yung ano mo? Ano? Wala nang notification yung live? Ay, it's a mystery, ayan. Hindi ko rin alam. Hindi rin naman ako nasisyndicate sa Hindi ako nasisyndicate sa Facebook at saka sa sa YouTube yata may mga nagna-notify naman eh, ayan. But anyway, ayan, Zach, anong mo? ZT, ano ang gusto mong i-share? Din, makinig muna ako doon kay Ma'am Sas. Idol ko yan eh. Okay. Sige. Nakakaloka yung mga banat ng mga BBM.
Kasi si Digong binenta yung West Philippine Sea. Puto, paano binenta? Per kilo ba yan o per gallon? Paano binenta yung West Philippine Sea? Nabibenta pala yung dagat. Oo. Yun nga parang yun nga yung question ko na parang can you please be more precise doon sa pag sinabi nyo, binenta yung nagkaroon ng secret agreement, ganyan. Can you please tell us exactly kung ano yung detriment na dinulot nun? 'Di ba? Doon muna. Hindi yung i-assume ninyo na masama siya agad. 'Di ba? Because yung nature nun, hindi naman yun masama, ginagawa naman talaga yun. 'Di ba? Kung magsalita tong mga to kasi parang kasi verbal agreement. Hindi yan po pwede, yung ganun. It shows yung ignorance ng mga tao na nagko-comment sa at ang nakakasama ng loob kasi, yun yung finifeed ni BBM. Etong si BBM, binobobo yung mga tao. Pagkatapos yung mga supporter niya, dahil alam niyang bobo, pinagsasamantalahan niya. 'Di ba? Inagahasa ang mga utak ninyo. That is the truth of it. 'Di ba? Hindi niyo nga ma-explain eh. Hindi niyo nga ma-explain kung ano yung you don't even know what you're talking about. Tapos ma-horrify ka. Bex, kung sabihin yan sa'yo ng jowa mo, Joey, na-horrify ako sa ginawa mo. Ano sabihin mo, Joey? Anong sasabihin mo in return? Anong ginawa mo? Hindi ko alam, pero na-horrify ako. Na-horrify ako. Basta, tatawagin ko. Ang pinanay mo. Sige nga. Di ba na parang, have you lost your mind? That you don't even know whether this makes sense in your everyday life? Na ma-horrify ka sa isang bagay na hindi mo alam at tatanungin mo yung ibang tao para malaman mo, pero na-horrify ka na. Putang ina, praning! Sabi ko, aayusin yung gusto sa South China Sea. Pero kinakausap niya Australia, pati yung pagkalayo-layo yung Czechoslovakia, US. Bakit hindi mo kausapin yung China? Yung pinagmamalaki nila yan namilay, kaya supportado daw tayo ng Czechoslovakia. Czech Republic, Czech Republic, sorry. Yung Czech Republic, ganyan. Supportado daw tayo. Malamang bibili ka ng armas eh. Ano sabihin? Bakit yun ang kinakausap mo kung gusto mo ayusin yung South China Sea na issue? Ba't yun ang kinakausap? Hindi mo kausapin. Alam niyo, kaguluhan mo dyan. Ito ang dapat ninyong malaman. Okay? Ito naman kasi hindi itong mga supporters ni BBM, wala naman tong balak magbasa at makinig, no? At mag-isip-isip. Naubos na ng Ukraine war ang ammunitions, no? Kasi hindi sila nagmamanufacture. Meron kasi yung limit pag peacetime. Pag ikaw isang bansa ka, wala ka sa gera, may limit ang pag-manufacture mo ng weaponry. Okay? Nasa gera ba ang United States? Hindi. Nasa gera ba kahit isa sa mga EU countries? Hindi. May limit ang production, peacetime production. Yan tawag dyan. Napadala nila, nauubos na sa Ukraine war. Okay? Ngayon, kailangan nilang mag-manufacture. Para kailangan mo mag-manufacture, kailangan may bumili. Tayo na ngayon yung eksena. Basahin niyo yan, no? Hanapin niyo yung industrial base ng United States na hindi na siya prepared kasi naubos na ang kanilang weapon kakadala sa Ukraine. So kailangan niyang mag-manufacture ulit. And one of the ways in order to stimulate manufacturing of weapons is to find new customers. Edi tayo ngayon yung customer. Ngayon, yung mga pinambibili dyan na imbis na ini-invest sa development ng Pilipinas, ini-invest sa mga weaponry, kung nagkagera, ayanin mo yung weaponry mo. Bakla ubus yan. Saan ka uli kukuha? Mga bakla kayo ng taon. Diba? So, itong mga BBM supporters, no, hindi ayaw nilang palawakin ang kanilang utak, ayaw nilang palawakin ang kanilang kaalaman. Akala nila si BBM na yung rurok ng tagumpay sa pagiging matalino. Bex, kung matalino si BBM, no? Wala pong matalino magsasabi na na-horrify ako pero hindi niya alam pa kung ano yon. Ayun. Sulong at matatag, hello. Ayan, hello. May kwento ako mabilis lang. Ano muna yung local muna. Kanina kasi, parang nagbabrowse ako sa Facebook. May napadaan na live sa akin, hindi pala nakamute yung yung sa mga live ko. Yung babaeng naglalaba. So parang na-curious ako sa mga pinagsasabi niya. Akala ko kung sino tong babaeng naglalaba na to. Yung mga pinagsasabi niya, parang ang weird naman itong babaeng na to, kung anong pinagsasabi niya na. Nag-comment ako doon, sabi ko sa kanya, Madam, yung yung sinasabi mo na foreign direct investment, negative pa yan, sabi ko sa kanya.
wala pa tayong, wala pa tayong nakukuhaan dyan. Tapos, ang dami niya na pinagsasabi na parang, bakit ka nandito sa live ko, ganyan. So, hindi ko na lang pinansin yung mga argumento niya kasi, naman siya, wala namang kwenta. Tapos, may isang nag-comment doon na, sabi niya, hindi pa ba kayo masaya na maraming invitation si BBM to travel outside niya para daw sa mga state visits? So, parang, binali ko sa kanya, sabi ko, ate, lilinawin ko sa iyo ipakita mo yung mga invitations na yan. Kasi kung invitations talaga yan for state visit, hindi tayo gumastos ng bilyones, sabi ko sa kanya. Tapos, ano bang binanggit niya? Hintayin mo sa news, ano ka special? Na alam ba niya na yung mga travel-related budget ng Office of the President is around 4 billion pesos? Yes, correct. Pagkatapos, ang income ng foreign direct investment na naitala as reported by the government, foreign direct investment ng BOI, 1.4 billion pesos. Negative nga. Ay, mas marami. My God, magkano yung budget mo sa pag-travel? Pagkatapos, ang kinita mo lang dyan, 1.4 billion. Nakamute ka, Sas. Ito na yung kabubuhan. Nakita niyo ba ang Prime Minister ng Singapore na travel ng travel? Kailangan ba niya mag-travel na mag-travel? Nakita niyo ba si Widodo? Nakita niyo ba ang presidente ng Indonesia na travel? Nakita niyo ba ang Prime Minister or ng Vietnam na travel ng travel? Silang pinupuntahan para magkaroon ng mag-invest. Nakita niyo ba yung recently na nangyari sa China? Lahat ng malalaking businessmen, CEOs ng United States pumunta sa China. Jinping. Nakita niyo ba si Xi Jinping? Kailangan ko mag-travel everywhere para makakuha ng Diyos mio, Santissima Trinidad. Buksan ninyo ang mga utak ninyo. Tingnan niyo ang nangyayari sa ibang bansa. Kung gaano kakalayo. Hindi ba? Diyos ko dahil puro kayo, ini-invite siya, maganda. O ano na pala niya sa buhay mo? Ano napababa? Ang tanong pa rin, asa na ang mga bilang na araw ng mga smugglers at hoarders? Correct. Yung tapang-tapangan natin, na bilang na ang araw nila, asan na? Di ba sinabi niya bilang na ang mga araw ng mga smugglers at hoarders? O nasa na yung mga binilang yung mga araw? Bakit hindi mo i-update? O ito na ang mga smugglers at hoarders na nasa gupa at ito na ang mga ganyan-ganyan. May nakita ba? May na-report ba? O kayo mga supporters si BBM, bakit hindi kayo magbigay ng update? Kasi wala kayong ma-update. Hindi ba? Nung panahon ni Duterte, ang daming, yung mga vloggers, update na update, ito mga ginawa, ito mga naputumbang mga narco-mayors, ito mga ganito, mga ganyan. It's not perfect, pero may na-update. Kayo nga, wala kayong na-update. Wala kayong ibang ginawa, kundi awayin yung mga DDS vloggers, mga bakla, mga bago lang kayo sa alakarang ito. Hindi ninyo alam, no, kung ano ang mga dapat ninyong gawin, na wala kayong datos. As simple as that. Wala kayong datos. Nag-work overtime, nag-work holiday para lang manira at mangbasag ng mga DDS supporters o mga DDS vloggers. Instead na mag-create ng mga listahan or mag-advertise ng mga kung ano yung nagawa, na mag-promote ng kung ano yung mga nagawa ni BBM. Ganun po yung mga binabayarang vloggers ngayon ng admin na to. Manira, mang-away, instead na mag-promote. Kasi mag-promote. Di ba parang, di si Lenny lang sana nanalo. Nung Vice President si Lenny, ini-invite siya na kung sino-sino. Kung gano'n lang pala kalakaran, gusto niyo pala, achievement pala yan. Di achievement din pala yung mga ginawa ni Lenny nung Vice President. Dahil ini-invite siya kung saan-saan. Kung masaya na pala siya sa invite di ba? Si Lenny na lang invite. Si Lenny na lang sana. Ganun din naman si Lenny nung Vice President siya, invite ni ganito. Di ba ganyan din yung mga campings noon? Ang sabi nila, mabuti ba si Lenny, ini-invite si Duterte, hindi. Si Lenny na lang yung binoto ninyo. Ano invite si Duterte nung time niya? Mismo si Duterte nagsabi na hindi siya lalabas ng bansa as much as possible. Kung gusto niyo siyang puntahan nyo. Yun ang sign ni Duterte that time. Diba? Kayo na mga diba nung panahon ni Duterte? Diba? First time natin nakita sa ating buhay na isang presidente, ang prime minister ng isang malaking bansa ay pinuntahan ng bahay ng Pangulo. Nakita niyo ba yun? Nandun siya sa bahay. Di ba? Kumain pa siya dun sa mga street food. Di ba? Ganun. Can you imagine? Pinuntahan siya sa kanyang bahay ng Prime Minister ng Japan. Nakita ninyo yon? Ngayon, may gusto bang pumunta? Makita ang lifestyle nitong dalawang ito, kung ano talaga ang lifestyle nila. Alam niyo kung bakit hindi? Dahil curious ang mga tao nun kung paano talaga nabubuhay si Duterte.
Di ba? Na simpleng tao lang pala itong presidente yun. Ganun ang curiosity ng mga tao. Ito, curious sa mga tao dito kay Bongbong kung positive ba o negative sa droga. Ang ano. Ayun na nga, tapos, nung may nagtanong sa kanya, sabi niya, yung Duterte nyo, sabi ko, anong pinagsasabi mong Duterte? Hindi ko naman minimension si FPRRD. Tapos siya na yung nag-mention, sabi niya, yung yung puon yung si President Duterte daw, hindi daw nakatungtong sa United States nung panahon niya. Sabi, ang weirdo naman ng mga argumento nito. He was invited. He doesn't want to go to the He doesn't want to go to the United States dahil na itong United States is ay colony tayo niyan. Galit siya dyan dahil marami pang hindi nababayaran sa atin ng United States. Magbasa kayo ng history. Mga putang ina ninyo, kayo makabayan, hindi nyo alam ang history ng Pilipinas. Putang ina. Naglalabas siya na babae na pangit, basta yun. Tanongin sa kanila, anong naging kondisyon ng Amerika? Marami naging kondisyon. Magbigay kayo ng isang kondisyon ng Amerika para i-grant yung independence sa Pilipinas. Anong isa doon? Nagalit na galit ang ating mga ancestors, pero wala silang ibang ginawa kundi lunukin na lang. Ano yon? Yung same rights afforded to the Americans, rights ng, di ba? Yes, that is the parity rights. Same ang karapatan ng mga Amerikano at ng mga Pilipino over the natural resources of the country. Sige nga. Ano pa? Hindi nyo alam, tapos kayo makabayan, mga putang ina ninyo. Alam niyo yung Battle of Pultong, pero hindi nyo alam yung mga yon? Kailan na-lift yung parity rights na yan? Alamin niyo at paano na-lift yan? 52 ba 57? Pahirapan pa yan, ha? Pahirapan pa yan. Sige nga. Basta time ni Quirino ata. Ni Quirino. Time ni Quirino. Nung nagsimula na occupation ng Amerika, ano ang isa sa mga kauna-unahang batas na kanilang ipinatupad? Sige nga. Yung mga makabayan dyan na pro-BBM daw? Sige. This was in, I think, 1902, 1907. Bawal mag-fly ng Philippine flag. Yes. Yan ang isang bawal noon. Sige. Diba, kaya galit yan si Duterte. Sinasabi, kung sa tingin ninyo, lalo na yung mga nagsasabi, ay buti pa si BBM nakapunta ng Amerika, si Duterte. Mga bakla, nakapunta na kayo ng Amerika? Ito ba nagsasabi ng ganyan? Nakapunta na kayo ng beses. I'm not impressed. Nag-aral pa ako sa UCLA. Sorry, Sas. And I remember, PRRD said, sabi niya ganun, i-invite nila ako doon, ganyan. But I would never really have a chance to talk to the US President kasi I'm pretty sure, lang naman yan, baka yung hindi naman daw siya isasama sa table, ganon. Tapos yung magmumukha lang siyang saling ket-ket doon. And ayaw niya ng ganon. I remember that kasi he was interviewed for specifically for that ano yung reason niya kung bakit hindi siya pumunta. And so he said, na yun nga parang, pagpupunta ako doon, hindi naman ako kakausapin yan dekorasyon lang naman daw siya doon Sabi niya parang, bakit? Ba't pa ako pupunta? Hindi na. Sa kami, mo ba yung di ba, yung historical na paghaharap ng South Korea and North Korea? Tapos isa si Duterte sa parang mga padrino, yung kinonsult ng mga leaders nung pagharap ng North and South Korea. Tingin nyo, hindi nakaka-proud yun? Historically, yung pagkakamay ng North and South Korea, tapos ang padrino, isa sa mga padrino, si Duterte. Nakakaloka, parang kinalaman ni Duterte dyan, pero kinuha siyang consultant or padrino. Tapos noong 2017, Noong 2017, sabi ni PR... 2018 nga na-establish yung parang nagkipag-diplomatic ang Pilipinas doon. So, after ng ASEAN Summit yan, nung ginawang padrino si PRRD sa North Korea. 2017, sinabi ni PRRD, he will not visit lousy United States. Pagkatapos, noong 2021, in-invite si PRRD na pumunta ng US. Tapos sabi ni PRRD, he won't visit US before his term ends. So pinanindigan niya talaga na ayaw niya. Sabi niya, I have not visited America and I do not have any intention of visiting anymore. 2021 na-invite si PRRD. To the very end, ano yan? I have not been to America almost 10 years, 22 years. I have not visited America. I do not have any intention of visiting anymore. And if ever daw na mag-visit siya doon, it would be done in his own time. Not as him
being the president of the Philippines. Na, parang ano ba, bakit ba kayo, di ba, bakit pa sila, proud na proud, nakapunta ng Amerika si BBM. O ano naman ngayon? Di ba? O ano naman ngayon? Diyos ko dahil, proud na proud kayo yung Pangulo nyo na pupunta ng Amerika. Di ba? Proud na proud kayo. Naku, ang dami ng EDCA sa Pilipinas. Ganyan, proud na proud kami sa ginawa ni BBM. Hindi ba kayo nagtataka na hindi kayo makapunta ng Amerika dahil mahirapan ng pagkuha ng visa? Sige nga. Iipaliwanag nyo nga yan. Bakit ang mga Amerikano ay pwede pumunta-punta na lang dito sa Pilipinas magtayo ng base? At ikaw, bakla, alam niyo kung gaano kahirap. I'm pretty sure, karamihan nito hindi pa nag-a-apply ng US visa sa talambuhan. Sa ordinaryong Pilipino para makapunta ng Amerika. Hindi lang yan sa ngayon kahit nung panahon na sinakop nila tayo, pahirapan ang pagpunta ng mga Pilipino sa Amerika. Kahit colony nila, kahit territory nila tayo noon. Naintindihan niyo yan, pag-aralan ninyo ang history ng bansa ninyo. Hindi yung puro kayo pagti-TikTok, hindi yung puro kayo pagpuputa. Ayan. Hi, Miss Joey. Hi, Daniel. Hello. Hi, ma'am. I'd just like to add something sa yung pinag-usapan niya kanina. Among yung experience ko dun sa mga gimikan party houses, lahat mga kabataan ngayon is they all stand in solidarity, no, with Palestine. And kinikwento ko yung where we're headed for. They're all horrified. We are horrified that we might turn into Gaza 2.0 because of yung trajectory of the foreign policy. So hindi siya popular. Actually, ma'am, yung survey nung nilabas ata yung Okta or Pulse, only 18% of 18 to 24-year-olds say they support BBM. 18%. So, hindi siya talaga popular. Sa Gen Z. Gen Z, Well, actually nagde-decline yung confidence talaga ng tao kay BBM. Gawin ko lang. Ito, tapos baba na ako kasi may gagawin din ako. Sige, go Sulong. So yun nga, tapos na-mention kasi kaya ako nagalit talaga dun sa sa live niya. Kasi na-mention niya na, kita niyo hindi kasama ng Pangulo yung First Lady. Kasi pure trabaho daw yung pinunta ni Presidente. So parang napaisip ako dun sa sinabi niya. Ibig sabihin, nung mga panahon na kasama ang First Lady, hindi pure trabaho. Bumabo nila mag-reason Oo, tapos di hinayaan ko na kasi di niya ako pinapansin. Ang pinapansin niya yung mga nagbabato sa kanya ng mga panlalait sa kanya na pangit ka, maano ang ngipin mo, ganyan. So hindi ko na siya hindi na ako pinansin. Tapos binato ko sa kanya na, alam mo ba na hindi invite, parang ganun, sabi ko hindi in-invited sa Biden's dinner si BBM. Di ba, may naman ako kasi may source naman ako na naman siya, legit naman na source. Kasi sinabi, may nag-tantrums daw. Di ba parang pinapalabas kasi nung iba, tsaka nung mga vloggers nila na, hindi, okay lang yan kasi 4th time na ni BBM, hindi, nakipag-dinner din naman daw si Biden. Noon, sabi ko, nakapag-dinner ba ang Biden family sa kanya kasama yung mga billionaires noon? Parang hindi naman, wala namang ganung eksena nung mga ilang beses niyang pagpunta doon. In fact, ilang beses nga siyang hindi halos pinansin ni Biden. So, sabi nung source ko, may nag-tantrums daw nung nalaman na hindi invited. So, tapos yun. Tapos correct ko lang kanina dun sa dun sa nahuli na na Major General Mario Reyes yung yung sinasabing tito daw nung nahuli. Tapos nagpakilala siya bilang Major Miguel na member ng ISAF na na Filipino-American siya, na isa siya sa mga parang liaison officer for Balikatan. Yung Balikatan ngayon na recently lang. Tapos ayun, pinalusot siya. Nag-sorry pa yung yung So, totoo ba? Totoo yung claim niya o hindi? Totoo? Kung totoo, si Major General Mario Reyes ay director ng logistics ng PNP. So kung totoo yung claim niya, masyadong maraming entitled. Ito yung yung tinutukoy ni Sulong, ito yung sinasabi ko kanina na nahuli sa traffic sa EDSA. Gumamit ng bus lane. Oo. Joey, eto pa. Hanapin mo yung article ni Tiglaw. Yung high horse. Ay, yung horse. Yeah. Fallen off the horse. Okay. Ayun lang po. Salamat. Kayo na lang baba na ako. Joey, salamat na gagawin ko. Salamat po. Thank you. Ano yung title? Tingnan mo lang yung Fallen off the horse. Yeah. Fallen off his horse. Yung may isa pang pambubudol dyan ni BBM. Di ba yung pledge sa mula Saudi Arabia? Control F mo na yung Saudi Arabia, Chorba. Ito. Sige, nasa baba ko.
Saudi Arabia. Nasa baba. Ito. Oh, ayan. After the graph. Basahin mo, madam. Char. Teka, lakihan natin para... Government's desperation to concoct figures was so evident in October when it claimed that Marcos' trip to Saudi Arabia resulted in investment agreements worth 4.26 billion with Saudi businesses. Most of this, though, or 87%, according to Presidential Communications Office press release, was a human resource services agreement worth 3.7 billion between Algier Human Resources Company, ARCO, and Association of Philippine License Agencies. How in the world can a personal recruitment company and in one kind of business invest 3.7 billion here? It turns out that Saudi company isn't all investing that astounding amount of 3.7 billion in the Philippines. It's an estimate by one bureaucrat of the total amount of salaries for an undetermined number of years for overseas Filipino workers recruited by the Philippine agencies in the country and deployed by the Algier Human Resources Company. Ridiculous. In DTI's attempt to claim that there will be a massive inflow of foreign capital into the country, it classified OFW remittances as foreign investment. Nakakadiri! Ano ba yan? Diyos me, walang maklaim sweldo ng mga OFW, yun na lang. Aray, Diyos ko, sumakit ng ulo ko dyan. Ano ba naman yan? Diyos me! Hindi nga. Ano ba naman yan, Bongbong? Ano to, hindi to pambubudan? Yung mga nagtatagol dito, ano to, ipaliwanag yung sa amin yung mga BBM supporters dito. Nakikinig sa amin at binabalaura kami kanina pa sa comment section. Ano to? Puta. Hindi yan pambubudol. Sila yung fake news peddler. Bakit Hindi sila hindi bang kwento itong sinabi ni Ambassador Tiglao? Yung gamitin yung fake news peddler, no? It actually gives them some sort of a heroic emerald. Idiocy peddler. No? This is plain and simple idiocy peddler. Ginagawa ninyong bobo ang mga Pilipino. Ginagawa niyo. Kaya kayo ay hindi tunay na makabayan. Ang totoong makabayan itinataas ang pag-iisip ng mga Pilipino. Ine-educate sila ng mga bagay-bagay. Okay? At malalaman nyo lang kung na-educate yung mga Pilipino dahil pag kayo ay binira nila, educated din yung pagbira nila sa inyo. Kayong mga BBM supporters na kanina pang haggard ng haggard sa amin, no? Ito lang masasabi ko sa inyo. Ano ang natututunan sa inyo ng mga Pilipino? Maging engot. Yun ang sinishare ninyo. Maging engot. Diyos me. Ayun. Anyway, Zach, meron ka gustong i-share? Siguro late na kasi ako nakapasok sa iyo, no, pero yun lang yung press briefing ni PRRD kahapon, no. Medyo na-bothered lang ako doon sa boss ko kasi meron kasi isang reporter doon na nag-abida-bida na hindi man niya inalyze muna bago siya nagtanong. Yung tungkol doon sa gentleman's agreement, doon lang kasi nagka-difference yung term ng gentleman's agreement kasi hindi ko alam kung wordings yan ng diplomatic approach natin doon sa China, no? Nabanggit lang niya, sir, pero dapat kasi si Sir din, sinabi na lang niya na nag-uusap naman si President ng China at saka si PRRD regarding doon sa West Philippine Sea. Pero ang kagandahan kasi doon, hindi naman tinanggi ni PRRD din na may pag-uusap nga, no? Pero hindi nga lang sikreto. At yan naman sinabi din naman ni Harry na hindi naman sikreto yung gentleman's agreement na yon. Pero there's no such thing as gentleman's agreement. Yun na, ang ibang term yan ay nag-uusap lang sila, no, doon sa bilateral agreement nila doon sa China. Yun, kasama ko noon nung nag-state visit siya doon. State visit yun hindi yung working visit. So, yun, wala status ko muna, walang gagala, walang Navy ships na magpapatrolya sa West Philippine Sea in both sides, no. Pero ayun nga, walang walang gagalaw, kumbaga, at saka hindi na pag-usapan yung mag-renovate ng tawag dito yung sa Sierra Madre na barko. Pero sa totoo lang, agree din ako diyan kasi sinasabi ni PRRD na kung gusto nyong i-repair, i-repair nyo ngayon.
Pero sino naman ang matinong tao na magre-repair sa gitna ng dagat, no? Pag mag-ano ka doon, mag-welding ka sa gitna ng dagat. Of course, hihilahin mo yan, dadalhin mo yan sa dalampasigan, dadalhin mo yan doon sa kung saan-saan man para ayusin mo. Walang matinong gobyerno na mag-ano ka doon, magkukumpuni doon sa sirang barko sa Ayungin Shoal, saan man yan. At number 2, hindi rin talaga nila kaya. Kahulang-kahulang ang gobyerno ngayon kasi hindi naman talaga nila kaya ayusin yan eh. Kung ayusin nila, dadalhin nila doon sa Zambales, may paggawaan ng barko doon. Pero no, mas mahal pang mag-ayos niyan kasi ano na yan eh, shipwreck na yan eh. Kaysa bumili ka na lang ng bago. Ipakita mo kung bayan ko ng issue ng BRP Sierra Madre. Ay, oo. Diyos ko, tama ka, Zete. Zete, kaluoy man. Diba? Ano ba ito, Zete? Tama. Ano ba yung kasi tama ito si Digong, no? Challenge na ito, 'di ba sabi nga ni Duterte kanya. Alam mo, parang pagkakasabi niya, stop explaining, just do it. Explain it, just do it. Oh, nandiyan ang Japan. Japan. Nandiyan ang US. Hindi i-repair ninyo. Pero ito nga Mrs. no, may dagdag ko lang. Itong Amerika kasi nung time ng 2022, di ba nagka-stand off sa Ayungin Shoal? Alam naman natin kung anong nangyari dyan. College pa ako noon eh. Nangako kasi ang Amerika kay Pinoy yung time na yun na handang tumulong, bla bla bla, kung ano lang pinapangako nila dyan. Tapos doon sa Ayungin, nag-stand off, nandun ang barko ng China, nandun ang barko ng Pilipinas. And then, nagkakaroon ng bagyo. Biglang umalis ang barko ng Pilipinas. Ang naiwan si China. Ngayon, sa Scarborough Shoal. Ngayon, nung tapos ang bagyo, bumalik ang barko ng Pilipinas, hindi na sila pinapasok kaya nagka-stand off. So, ito siguro yung, alam mo yun, yung medyo ito, ganito din ang mangyayari dyan sa, yung kung saan man na nakalocate ngayon yung shipwreck na yan. Ayan, nakikita nyo yan. Okay. Ayan po ang Ayungin Shoal. Okay? Ngayon, high tide pa yan. High tide pa yan ngayon. Tapos ayusin, pero sino namang sirang ulong mag-ayos dyan ng ganyan itsura? Diyos ko. Alam niyo po ba ang BRP Sierra Madre kung ano yan? Joey, kailangan natin ng ano-ano. I-search mo kung ano ang BRP Sierra Madre. Okay? Yan ay lumang barko ng Amerika, yung pinaglumaan. It's World War II era, Philippine Navy vessel. Yan lang po ang nag-iisang warship noon. Yan po, okay, nangako po ang Amerika na i-modernize ang ating military since 1952. Okay? Since 1952. Hanggang ngayon. Ay, Diyos ko. Hindi ko alam kung sino pa ba yung 2024 na modernization pa rin yung pinag-uusapan ninyo. Ilang years yan? 2024, 1952. 70. Pero dumarating nung petsa na. Ilang years na yan? 1952, 2024 minus 1952. 20. Mga bakla, lahat ng presidente ng Pilipinas mula 1952 hanggang ngayon, yaan ang parating sinasabi, dito tayo sa Amerika kasi i-modernize nila ang ating military. Since 1952, mga bakla, siguro hindi pa nabubuo ang similya na makakabuo sa inyo ng tao. Yan ang ipinapangako. Yang barko na yan, okay, yan ang isa sa mga hand-me-down ng Amerika. Okay? That is an old World War II ship. Yan na ang isa sa mga simbol ng modernization. Okay? Naintindihan nyo na? So, mula 1952 hanggang ngayon, modernization ang pinagsasabi. Okay? So, ito yung mga bagong pinapadalawang weapons, hindi po sila top of the line. Sila po ay hand-me-downs. Sila po yung mga second. At ang mga hina-hand-me-down ng Amerika, okay? Meron kasi yung tinatawag na shelf life, no, kumbaga sa mga produkto, di ba? Zeti could correct me, no? If I'm going doing wrong. Meron yang end of life na. Okay? At yung mga end of life pa nila, yan na yung pinamimigay. Okay? Hindi naman pinamimigay, binibenta na nila yan. Okay? So ikaw naman bibili mo yan kasi nga mura. Pero syempre, pag binili mo yan, kailan ang end of life nun? And end of life na nga, kaya nga binalik eh. Kaya nasaan na dun yung modernization program? Bakit tayo bumibili ng mga second and third hand na mga ganyan? Di ba? Na mga end of life na. Mga end of life na ng mga ayan, yung BRP Sierra Madre, isa yan sa mga produkto ng mga modernization noon. Utang ina, old World War II warship. No? Tapos,
Ayan, since 1999, ganyan na yan. And totoo naman, sabi ni Digo, kung pwede, kung i-repair na yan, ni-repair na yan noon. Kasi nga hindi, di ba, pinakita na nga sa amin dati namin ni Joey, na panahon pa ni Pinoy, alam na nila na merong agreement na hindi na i-repair. No? Kakayaan na lang siya dyang mabulok, tapos ang ibibigay na lang is yung mga humanitarian supply travelers. You know what kind of agreement is that? That is what you call in Asian diplomacy a saving face. Okay? Kasi nga, ang Pilipinas niyan, nung inano yung barko dyan, ang explanation pa yan noon, no, 1999, alam ko nga yan, kasi ngayon ang issue na pumunta sa first love ko. Ang sabi niya ng Pilipinas, si Daniel, no? Alam mo, ang sabi ng Pilipinas niyan, ay hindi, na-stuck lang. Tatagalin din namin, na-stuck. Yun po ang pagkakasabi. So, nasabi, ay, na-stuck ba? O sige, offer namin mag-tow. Ay, hindi kami na mag-tow. Hindi na siya. Wala kaming pera. Kasi nga mahal talaga mag-tow ng barko. Mga Bex, alam niyo kung magkano kamahal mag-tow ng barko? Madam, may tatanong ako sa 2 hours ang zona. Sa tingin mo, ano ang sasabihin niya doon sa 2 hours na yon? If aabot pa tayo dyan. Alam mo sasabihin niya dyan, Seti? Baka dyan na siya or baka dyan na siya mag-declare ng gera, or hindi natin alam, ang mga takbo ng mga bangag, mga utak nowadays. Pero yun na nga ang eksena, na hindi ba kayo magigising na yung modernization na yan? Parang ganito lang yan, di ba? Kayo nga sa jowa nyo nga yung pangako nga lang, 2 months nga lang, na-imbierna na kayo. Ito bakla since 1952. Kasi sabihin nyo, hindi, matutupad na nila ngayon. Bakla! So sa tingin mo, si BBM, mas magaling siya sa mga past president kahit sa tatay niya? Exactly. Misas at saka ZT. Si ano po, sabi, mali po kayo doon kasi sabi ni Risa, pwede raw yung i-refurbish while nandyan. Refurbish? Ano? Hindi na Risa Ontiveros na i-refurbish. Ito sa Risa Ontiveros, hindi yan mukha mo Risa na pwedeng i-refurbish. Hindi yan mukha mo Risa. Yung mukha mo pwedeng i-refurbish, pero itong barkong to, hindi na pwedeng i-refurbish. Regardless kung i-refurbish man yan, o ano pa din, walang matinong tao na magkukumpuni ng sirang ng ganyan sa gitna ng dagat. Sabi niya, yun ang sabi ng sitting senator ng Philippines. Itong mga mga against sa amin, no, sa tingin nila anti-BBM na kami. Humanap kayo ng foreigner. No, humanap kayo ng foreigner, pakita niyo yung bangkang yan. Tanungin niyo, refurbish pa ba? Pero sa tama di ba, itong Sierra Madre question. na to, nasa disputed area to, nalabas sa EEC natin o nasa loob ng EEC? It's within EEC. Pero disputed. Ang ano kasi niyan, ang originally kasi na claim, okay, ng Pilipinas, kaya inoccupy yung Ayungin Shoal because it's part of the Kalayaan Island Group. Okay? Kalayaan Island Group is a territorial claim. Ngayon, yung EEZ mo, dinilute mo yung territorial claim mo into an EEZ. Bakla, wala yan. Territorial claim yung Vietnam at China. Diyos ko dahil, EEZ ka lang. Even in your EEC, you know, even parang halimbawa, yung Taiwan is within our EEZ. But will you claim Taiwan as part of your territory? Nung time na yan talaga, kahit nung time namin, malinaw yan na kasi disputed area yan, EEC yan, hindi natin teritoryo, pero nakikipag-agawan tayo, so dapat i-claim natin na territory. Kaya isinadad yung barko na yan, tapos ang palusot, hindi lang yun, fishing vessel lang, then it turned out, na military, sige, hayaan mo na lang, para meron na tayong outpost dyan, parang claim na natin yan, na atin yan. Hindi ang ano niyan, kaya umaalma din yung China ever since. Kasi Kalayaan Island Group yung claim. Kaya namin to inaano because it's part of Kalayaan Island Group. As simple as that. Ngayon hindi mo na nga marinig yung Kalayaan Island Group pag pinag-uusapan yung Ayungin Shoal. Kasi ayaw na nilang sabihin yung Kalayaan Island Group. Kasi nga, yung Kalayaan Island Group, it was obliterated. The unity of the Kalayaan Island Group and all unity of the Stratis or whatsoever was obliterated by the 2016 South China Sea arbitration. Yun ang totoo dyan, no? Yun ang totoo dyan. Kaya ang gulo-gulo na nga ng claim ng Pilipinas, bakla. Hindi tayo consistent, that is as simple as that. Diyos ko, dahil pag-aralan ninyo. Mga bagay-bagay. Oo, yung tamasas, di ba? Yung ruling kasi ng arbitration is parang, sige, iisi ng Pilipinas yan, which is pinahina kasi yung unang claim natin niya, kaya nandiyan yung Sierra Madre, is inaangkin natin as territory na. Ngayon, nung lumabas yung arbitration, sige, iisin nyo. Di lang nung humina yung claim natin, iisi na lang. Saka ang sinabi pa doon, hindi siya pwedeng i-appropriate as territory. As territory, oo. Naintindihan niyo ba ibig sabihin nyo ng argument ng Pilipinas? That the Ayungin Shoal, Second Thomas Shoal, cannot be appropriated as by occupation. Tayong naka-occupy Sabi ko, ano ba itong argument ng Pilipinas na to? Sabi ng Pilipinas,
ang Second Thomas Shoal ay hindi ito pwedeng i-occupy. Pero tayong naka-occupy. Parang, parang ang weird ng argument. Parang, Miss Ross, I have a question po. Is that okay? ayoko. Sige, go. May confusion ngayon kasi sabi ni Justice Carpio na we can put up a structure daw there. Pero sabi ni Attorney Roque, nung tinanong ko siya, sabi niya, we cannot put up a military structure. Ano po yung totoo dyan? Under UNCLOS? Ay, hindi, we can put up a structure if you want to put up a structure. I don't agree with Harry Roque. I agree in this point. I agree with Carpio. Now, of course, you can put up a structure anywhere in the sea, anywhere in the world if you like. No, it's not even military structures po ba? Yes, you can put up a military. Kasi within the EEZ. You can put up a military structure in the sea, anywhere in the sea, anywhere in the world. Yun ang ano doon. It doesn't matter if it's your EEZ. Ang hindi lang po pwede is if it's within the territorial sea if it's within the territorial sea, hindi ka po pwede magtayo dyan ng military na kahit anong structure. So, ngayon, yung military structure na yan, sure, you can put up military structure, but the point is it's actually a contentious issue. No, papaano mo? Pwede, you can always discuss it, no? Whether whether it is allowed or not allowed by law. But that is not the point. The point is it practicable that you put up a military structure? How much do you know how much would you actually spend in order to actually you actually need to create an artificial island there in order to have a good military installation. Dahil kung yung military installation na naman na eme-route, bakla hindi yan magsusurvive. Magtatapon ka lang ng pera. So you have actually to turn that shoal into a artificial island, just like yung ginawa ng China sa Mischief Reef, di ba? They turned it into an artificial island, and then yun. Pero nga, ang ano ko is, why do we want to keep on courting trouble? No? Ito ba talaga yung pinakamaganda nating gagawin sa ating buhay-buhay? parang ano ba, kailan wala na ba tayong matalino sa ating mga buhay-buhay? Ano to? Francis? Ano, tawag dito, di ba, merong rally sa Davao ng Maisog sa 14. Ngayon, all of a sudden, yung airport ng Davao, sarado sa 14. So, hindi ka makakapunta, girl? Hindi, makakapunta ako kasi 13 yung ticket ko eh. So, hindi ka makakaalis? Hindi ako makakaalis ng Davao. Ate Joey, pupunta ka ng Davao? Oo. Ang mga tableya mo dito. Iko-collectahin ko mga tableya, Zeffy. Ayan. Po. Ang ano nila, no, meron ako diyan sinulat, no, sa libro ko. Pwede ba i-post ang sulat ko niyan? Yung what is the position of the United States on military structures in other countries, EEZ. Okay? Para malinawan ang mga tao. Kasi, ng negotiation niya ng UNCLOS, you can always research this because this is all available online, okay, bansa, about the military exercises and structures, etc. sa EEZ ng ibang bansa. Ang posisyon ng Amerika and a lot of countries na sa West, ang pwede mo lang hindi pwedeng pagawa sa iyong EEZ ay related sa economic matters. Specifically, ang pinaka-absolute dyan is yung fossil fuel, yung mga nasa lupa. Kasi nga, pero above that, wala ka na dyang ano, yung military matters is not included in your control. Kaya yung Amerika niyan, ang dati yung Seychelles, yung Seychelles, nagpass sila ng law na magbabawal ng military structures, foreign military structures sa kanilang EEZ. Inayawan niya ng Amerika dahil sabi ng Amerika, hindi yan sakop ng UNCLOS, hindi yan sakop. Yan ang sabi nila. So pwede sabi, kaya pag tiningnan niyo yung ano, Freedom of Navigation report ng United States, yung mga ginagawa nila. Yan ang isa sa mga inaayawan nila, yung mga laws ng bansa na bawal ang military exercises sa EEZ nila, na walang pahintulot kasi hindi daw yan sakop ng UNCLOS. So that is a point, no? So ako, the Philippines can erect military structures anywhere in the ocean in the world if it wants to. It doesn't matter if it's on EEZ or whatever. That is the niya eh.
The issue is practicality. The issue is practicality. Oh, the issue is practicality. And bakit ka magtatayo? Di ba? Na parang, ako kasi iniisip ko, no? Well, do you really think that you can solve this in your lifetime? No. Di ba? Meron ka syembreng timeline. Kailan mo ba ito mareresolve? Di ba? When you are already economically strong. You know, when you already have a very, very good industrial base. When that time comes, syempre sumasabay ang military, you know. Pag lumagan ng economy mo, tumataas ang military capabilities mo. It's you know, pare-pareho yan, di ba? Ngayon, pwede ka naman mag-complain, di ba? O, halimbawa, tumaas na yung military capabilities mo, ganyan, o, let's say after 50 years, no? O after 50 years, ang lakas-lakas mo na dyan, malakas ka na sa China, sipain mo na yung China kung gusto mo pang sipain siya after 50 years, no? Di ba? Wait! Pwede ka naman maghintay. Madidiminish ba yung claim mo? No. As long that you didn't say that you gave up, you haven't given up your claim. You don't even have to repeat it over and over and over again. Speaking of Sas, wait lang, Ziti. Ang tawag dito, may question ako sa iyo, Sas. Kasi parang isa sa mga ina-assert ng mga batang yultong is that they do not want to lose yung BRP na nakasadsa doon sa Ayungin. Kasi yung ang tawag dito, yung BRP daw will basically establish yung presence natin dun sa Ayungin. Ganon. So pag tinanggal mo daw yung BRP Sierra Madre doon, mawawala yung presence natin doon at hihina ang ating claim. Ganyan. Yun din yung argument ni Justice Carpio na hindi kailangan na ganyan para kasi otherwise hina ang claim natin. Alam mo, mag-interject lang ako, di sabihin na lang natin kay Justice Carpio, mag-replace siya na kung ano doon, panibagong barko. Mali nga sila dyan, Joey, kailangan natin ng facts. Kayo download the PCA case, yung award, yung merit, yung 2016. Sabi ni may tanong dito habang hinahanap mo yun, sabi ni TJ Beniga, hello Sans, case in point, how UK and US steal Diego Garcia Island from Mauritius? Kasi po, kinolonize po kasi ng UK ang Mauritius. Okay? And then, hindi natapos yung kinip yan ng UK because nga, itong United States, nagtayo siya dyan ng bases. Ang inabangan ko ngayon, Sas, yung pag mananalo si Trump sa November, no? Siyempre magbabago ang diplomatic approach ng US. Ano mo yan? Second Thomas Scholl. Sige, go. What are you looking for, ma'am? Yung yung cannot be occupied. Yung status ng Second Thomas. So go. More. Okay, wait. Sige pa, Mare. Ito mo po. Okay. So, ito ang inaano ng Pilipinas. Okay? Pakita mo kung anong paragraph yan, girl. So, this paragraph 112. Ito ang mga ina-argue ng Pilipinas. Okay? Number 4, Mischief Reef, Second Thomas Shoal, and Subi Reef are low tide elevations that do not generate entitlement to a territorial sea, exclusive economic zone, or continental shelf, and are not features that are capable of appropriation by occupation. Ano sa Tagalog yung not capable of appropriation by occupation? Hindi mo siya po pwedeng makuha, hindi mo siya po pwedeng okupado. Oo, hindi mo siya po pwedeng, hindi maaari mag-ripen into ownership. Pag inappropriate kasi kayo, ibig sabihin, wala kang titulo dyan. Through occupation. I-search mo pa yung specific yun sa second Thomas Shoal. Control F, go. More pa, girl. Sige pa. 307. 307 daw. Sige, go. 307? Yeah, 307. Paragraph 307. Hindi, ito na yung may Second Thomas Shoal na, ayun na. Okay. Ito? Sige, yung nasa dulo, yung decision dyan, sige. Ibaba mo pa, girl. Ayan, 381. Ito, conclusion. The following features are
or in their natural condition were exposed at low tide and submerged at high tide are accordingly low tide elevation. Okay. So ibaba mo pa. Asan? Meron siyang... Ay, bakit ka? Hindi, ibaba mo lang yung point na yun. Baka 383. Ito, the status features. Ito yan. Hindi naman siya Rock Island eh. So, itaas mo pa yung... Yeah. Hindi, doon sa kanina. Ito? 381 ata. 381. 381. Ito? Ay, Accordingly? 381 pala. Ay, baka ayun yung 381. Sa taas niyan, 382, 381, di ba? 382, ayan. So, ang ano niyan is, basically, hindi siya pwedeng i-occupy. No, it cannot be appropriated by occupations. Ibig sabihin, even if you occupy it, it doesn't mean that it is... Sa'yo siya. Oo. So, it will not matter yung occupation, yung presence. It does not matter. It doesn't matter. Ang ano kasi niyan, mas malinaw kasi noon, no? Mas malinaw yung claim ng Pilipinas. Ang claim dati ng Pilipinas is the Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal is part of the Kalayaan Island Group. That's inyo. Okay? Ngayon, because of this decision, yung Kalayaan Island Group kasi, kailangan ako mag-demonstrate. Paano pa ako mag-demonstrate dito? Meron ba blackboard option? Charot. Eto. Ay, ano na lang, girl? Mag-ano ka na lang ng Word. Ayan, Word file or kahit anong eksena. Word file. Ito. Naalala ko, nag-blackboard kayo dun sa UP, ma'am, yun sa arbitration. Whiteboard. Ayan. Ayan, nawala si Sas. Na mali ng pindot yan, nawala. So, in effect, hindi ka pwede magtayo ng structure talaga doon. In effect, Mami Laika, yung argument na nga na, no, we need BRP Sierra Madre there to establish our presence. It is inconsistent doon sa claim natin doon sa arbitration. Kasi sinasabi natin sa arbitration, it cannot be appropriated through occupation. So, ibig sabihin, BRP Sierra Madre being there or not, it will not ripen to territory. Following our claim doon sa arbitration, di ba? Miss Joey, I found what Sas was talking about. Yung paragraph 291. Yung occupation yung dimension. 291. Very clear. Binabasa mo yun, very clear. 291. So, yung China talaga, ang ending, yung demand nila na hayaan na lang mabulok, wag lang i-repair, talaga manggigigil sila kapag ni-repair mo. Kasi on the first place, doon sa tribunal ruling, sinasabi na iisi mo lang yan. Hindi wala kang karapatan magtayo ng structure diyan dahil na kung may kasi kahit magtayo ka ng structure hindi naman siya magra-ripen into territory. Dahil yung Pilipinas din naman nagsabi na hindi magiging teritoryo yan. Hindi mag-generate ng territory yan or ng EEC. Philippines position. Ito. Yan. 291. No, yung paragraph 291. Taas. Yeah. Before the pictures. Ayan, the Philippines recalls low tide elevation are defined and governed by Article 13 of the Convention. Low tide elevations are not land territory. The Philippines emphasizes that no measure of occupation or control can establish sovereignty over such features. No measure of occupation or control can establish. Pagkatapos, inconsistent to doon sa ini-insist natin na, di ba? Kasi the reason why they want to repair BRP Sierra Madre, kasi nga ang pinupush nila, they want to establish the presence, ganon. What kind of presence? Actually, sa isang live ko, sabi ko, I wanted to really know kung will it really, kasi na-mention kasi ni Sas kanina, so that's why I was reminded. Kasi as long as you're not going to let go of your claim, kahit wala kang presence doon, as long as you're not going to let go of your claim, open for dispute pa rin yan. Diba? Open for dispute pa rin yan. I don't know, maybe siguro kasi ang intention nila is they wanted to get an upper hand kapag nandun yung Sierra Madre, so that is why they think that it is advantageous. But ang ironic doon is that while
while we claim that we are following rules, international rules, rule-based, while we claim that we are rule-based International order. Oo, we are in a rule-based international order. Di ba? Tayo pa yung we're not very honest dun sa natin. Kasi yung claim natin is very different dun sa ginagawa natin. Ang worry lang kasi dyan ng Pilipinas, China. Kasi di ba ang claim ng China, teritoryo nila yan. Sovereignty sila dyan. So kapag tayo iisi na lang, whether may Sierra Madre dyan o wala, iisi natin yan. Yung China, pag nawala yung Sierra Madre, pwede silang magtayo. Ayun ang ayaw natin. So ngayon, dahil nga yung kiniklaim natin na iisi na lang yan dito sa tribunal ruling na to, mahina na. So makikipagmatigasin na lang tayo sa China. I think ang situation dyan, it's beyond ang gobyerno wala tayong soberanya dyan kasi that's easy. So, contradicting nga yung ginagawa nila ngayon na gusto nilang kumpunihin yan kasi magkagulo talaga yan. Now, going back doon sa press briefing ni PRRD, kung gusto nilang ayusin, kumpunahin, i-refurbish nila, malaya sila kasi nasa gobyerno sila ngayon, sila ngayon ang government ngayon bakit hindi nila ayusin? Diba? Para bang ginagawa na naman nilang kasalanan ng yung dating approach ng PRRD. Di ayusin na lang nila, let's see kung ano mangyayari. Di kung bubumbahin sila ng China, nasaan na ngayon ng Amerika? Diba? Ayun ang sabi Duterte. Kasi kung susundan mo yung ruling, kung susundan mo yung status quo, iisi yan, hindi mo dapat, kumbaga kung nandyan man yung presence natin, hayaan na lang mabulok. Wala exactly. Kasi wala tayong sovereign, ang easy kasi walang sovereign rights yan So ngayon, kung ang gusto ni BBM is ayusin yan para tumaliwas tayo dito sa ruling na to kasi i-claim natin siya na nandyan tayo yung presence natin para wag makapasok yung China. Ay, yung China gustong pumasok at sinabi na, wag mo ayusin yan kasi gusto kong pag nabulok yan, ako naman yung pupunta dyan. Agawan na yon. So, parang nakikipagbardagulan tayo. So, bakit tayo umaangal ngayon? Hindi mo na pwedeng iwagayway yung ruling na yan kasi yung ruling na yan, pinahina mo na yung claim na. Very clear. Kahit naman high school graduate, pwedeng magbasa ng 291. Diba? It's very clear. Sabi ni Feli MC Ram, in real world, sino naka-occupy sa isang feature, siya ang magmamay-ari dyan. The arbitral ruling is just a piece of paper. No. Yun nga yung problem. Kasi, ang tawag dito, wait lang. Yun nga yung problem kasi, Feli. Ang problem, pwede naman natin gawin yun sige mag-occupy tayo doon. Pero at the same time, ang issue kasi is that hindi coherent yung action ng Philippines. Inconsistent. Exactly. Inconsistent yung mga position natin. So, lagi natin sinasabi, hindi, merong arbitral ruling, pinanghahawakan natin yan. But yung pinanghahawakan natin arbitral ruling is hindi naman suwak doon sa ginagawa natin. Diba? So, that is the problem. So, that is why, how do you expect the other country we want to deal with kung ganun ka? 'Di ba? Kung hindi consistent, incoherent ang storya natin sa buhay. Tama. Positions natin. Ayun. Yeah, yung sabi ni Sas kanina, kung yung claim natin ay Calayan Island Group pa, we can do that. Kasi we are exercising sovereignty. Pero ngayon, hindi na So, we are stopped by that. Iisi na lang. At kung iisi yan, yung Sierra Madre dapat hindi nandyan. Pero since ayaw natin makapasok yung China, nandyan. Whether hayaang mabulok or ayusin, pwede naman. Kaya lang kapag inayos mo yan at nagalit yung China, karapatan din ng China magalit. So mag-aaway talaga tayo. Exactly. Magkagulo tayo sa Sierra Madre or hindi ko alam kung ano gusto mo. Nagawayan sila ng Barto. But anyhow, ano sa tingin nyo kaya ang magiging diplomatic approach ng Pilipinas pag nanalo si Trump? Iba naman tayo. Actually, napag-usapan na namin yan before na dito. Ang problem kasi, yung Amerika, ironclad na yung nila. Meron kasi talaga silang policy na sinusunod regardless of who is the president. I know a lot of people really hope that the foreign policy of the United States will somehow change because if Trump is going to win the election. Pero ang problem, ang Amerika kasi meron talaga silang fina-follow na mga policy na even no matter who the president is, they will still have to follow it. So hindi ko ilalagay yung pera ko. I'm not going to bank on Trump winning the election and the foreign policy of the US is going to change. It's not gonna be like that. Remember si Trump
nag-fund yan ng ano. Kinontent to ni Sase. Actually, in-explain rin to ni Sa mga previous live. Sabi niya gano'n, hindi ka siguraduhan na pag nanalo si Trump, magbabago yung yung stand ng America, foreign policy ng Amerika. Yes, deep state ang nagde-decide, sabi ni comment kung comment. Ayun. So hindi yun garantisado na magbabago ang stand ng Amerika kung si Trump ang mananalong presidente. In fact, si Trump, he actually started the program of demonizing China. Nag-launch sila nung si Trump ang presidente, nag-launch si Trump ng campaign on how to demonize China, yung to give China bad publicity. Yeah, yung nagpass yung America Competes Act noong 2021 under Trump, allocating $500 million to spread yung anti-China propaganda, yung time ni Trump. Ayun.